Mga players ng Warriors kabilang sina Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green binalaan ng kanilang front office. Ayon pa sa report, ang 2026-2027 NBA season o ngayong season ito ay ang kanilang paghahanda para sa pag-develop ng kanilang mga manlalaro at hindi para kumuha ng ibang players sa labas. O sa madaling salita, hindi priority ng front office ng Warriors na magpapirma ng mga malalaking pangalang free agent o mag-trade sa isang malaking player o isang superstar na player. Bagkus, ede-develop nila ang kanilang mga young player. Ang warning na ito para sa kanilang mga manlalaro ay isang malaking statement na dapat hindi nila questionin ang plano ng Golden State Warriors at pagkatiwalaan nila ang kanilang kupunan. Sa totoo lang, kung sa papel, malakas ang Golden State Warriors. Meron silang Jimmy Butler, Stephen Curry, Draymond Green, Kristaps Porzingis, Al Horford. Kaso nga lang talaga, nabigo silang ma-improve pa yung kanilang kupunan sa kanilang pagkabigo na makuha sina Davis at LeBron James. So ngayon, ang kanilang plano, why not? Subukan natin na i-develop muna natin yung ating mga young players. Malakas pa naman yung ating starting lineup. Pero ngayon, ang realidad para sa Golden State Warriors, si Butler hindi pa makakabalik. Probably February pa ito, yun ang kanilang target date. Samantalang si Moses Moody nagpapagaling pa. Kaya sa ngayon, ang ipapanalangin na lang dito ng mga fans ng Warriors ay dapat maging healthy all throughout the season si Stephen Curry. Dahil kung sakaling mayroong mangyari, magiging tanking team sila para sa bagong season ito. Sa patuloy na investigasyon sa ngayong isinasagawa sa mga hidden sponsorship nitong si Kawhi, ay binalikan ng mga NBA fans ang request nila kasama ang kanyang tiyuhin noon sa LA Lakers way back 2019. Para kasi makuha ng Lakers itong si Kawhi ay dapat matupad ang 4 na request na ito. Dapat mayroong partial ownership si Kawhi sa Lakers at pangalawa, private plane na available sa lahat ng oras at unlimited ang gamit. Pangalawa, isang bahay na kanilang matutuluyan na dapat i-provide ng Lakers. At pang-apat, guaranteed off-court endorsement o sponsorship money. Diyan na po pumapasok yung mga hidden sponsorship mga idol. Pero sinabi mismo ni Jeanie Buss na hindi ako papayag doon. Bawal yun. Breach of NBA rules yan. Kaya it's a big no para sa Lakers. Kaya pumunta na lamang sila sa Clippers kung saan ibinigay naman lahat ni Steve Ballmer. Hindi lang po ito yung unang pagkakataon mga idol na natay si Steve Ballmer sa mga ganitong issue dahil noon kay DeAndre Jordan, ito ay kanyang pinangakuan at kanyang ipapasok sana sa isang sponsorship sa kanilang brand partner na Lexus, in which bawal po. Hindi po yun natuloy mga idol kaya $25,000 lamang ang multa nun. Pero ngayon ibang usapan na to. Totoo, may nangyari na. Yung Lakers ayaw nila ng gulo, umiiwas sila sa ganyan, kaya hindi sila pumayag. Ang Clippers naman, mas adventurous kumpara sa Lakers.